Good morning, LWBC Church! At sa lahat po ng atin pong mga kapatid na nanonood online, magandang umaga din po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na po sa atin pong pagpupuri sa Panginoon. At sinabi nga po na, "This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it." Amen. Tayo po ay laging nagre-rejoice dahil ang Diyos ay mabuti sa ating buhay sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Ang lahat po ay inaanyayahan ko na pong tumayo at tayo po ay lumapit sa Panginoon. Simulan po natin ang ating pong gawain ng may pagpapasalamat sa ating puso. Let us open our worship service through a prayer. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Aming Ama, Diyos na banal at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kay gandang umagang ipinaranas mo po sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa paggising po namin, Panginoon, ang iyong sukdulang biyaya, Panginoon, ang aming pong lubos na naranasan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakadakila mo, Panginoon, at sa aming buhay, Panginoon, palagi ka po namin uunahin, Panginoon. Lagi po kami excited, Panginoon, tuwing darating ang linggo, Panginoon, dahil sama-sama po kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Sama-sama ka po naming aawitan, Panginoon. Panginoon, hindi po sapat ang lahat po ng aming ginagawa, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa walang hanggang katapatan mo po sa aming buhay, Panginoon. Palaging ikaw, Panginoon, ang mauuna sa amin, Panginoon. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, na siyang manguna sa amin pong gawain sa umagang ito. Lubos po namin maranasan, Panginoon, ang iyong presensya sa apat na sulok ng sanktuaryong ito, Panginoon. Panalangin po namin, O Diyos, na iyo pong linisin ang aming puso at ang isipan, Panginoon. Kami po ay humihingi ng patawad, Panginoon, sa lahat po, O Diyos, ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Nais po namin ialay ang amin pong pagpupuri sa umagang ito na nakalulugod sa iyo, Panginoon. At kung ano man, Panginoon, nakikita mong hadlang, Panginoon, iyo pong alisin ito, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, buksan mo ang aming puso, Panginoon, ang aming isipan, ang aming tenga, Panginoon, sa ibabahaging mga salita mo, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng aming mahal na lingkod na si Pastor Edwin, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng boldness, Panginoon. Share your words, O God. And patuloy mo, Panginoon, siyang bigyan ng malakas na pangangatawan, Panginoon, kasama, O Diyos, ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang po ang siyang manguna sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang amin pong magsampa, Panginoon, ay nakalulugod sa iyo, Panginoon. Salamat po muli, dakilang Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa iyong dakilang pangalan lamang, Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen! At akin na po inaanyayahan si Sister Michelle to lead us in praise and worship. Kasama po ng team worship. Amen. Good morning, LWBC. Good morning. Happy birthday, Brother Ray. So ngayon umaga, umawit po tayo ng buong puso. Sabi po sa awit, "The joy of the Lord is my strength." Ang joy po ay magkaiba kaysa sa happiness, di po ba? Ang happiness kasi dumidepende sa sitwasyon na nakapaligid sa'yo. Pero ang joy ay nanggagaling sa kanila at daliman na kahit na malungkot ka, andun pa rin yung kagalakan. Yan po ang kagalakan na dapat panghawakan natin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Amen po ba? So, sabihin nga po natin, "The joy of the Lord is my strength." The joy of the Lord is my strength. Parang hindi joy. Isa pa, "The joy of the Lord is my strength." The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Sige po, tayo po'y pumalakpak sa ating Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah.
Eden. Grace, come here, come here. I'm the one. Come. I'm doing this round too. Let us rest in the presence of the Lord. Sinabi po sa Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, for I will dwell in the house of the Lord forever. Our Lord is our King forever. Hari ng langit, hari ng buhay natin. Awitin po natin ang buong puso. Ang awit na ito. You gave your life for mine. Nailed to the cross, you crucified. All my sin and shame, it was washed by your mercy. You are the treasure I find, my reason for living. So let my life become an offering to the one who is worthy. And all praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ.
hindi natin ito nag-iisang lakad. Lakad natin ang ating buhay kasama ang ating Panginoon. Hindi po nagtatapos to sa pagtanggap lang natin sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kundi patuloy tayong lalakad sa liwanag kasama ang ating Diyos, Panginoong Jesus. Higit sa lahat ang Holy Spirit na hindi tayo iniisip. Kapatid, awitin mo ito bilang awit ng pagsamba ng iyong puso sa ating Panginoon. Shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Once again. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen
mga Diyos. Hallelujah. Good morning, LWBC. Josan. Chosan. Sabi nga ng ating kapatid na may birthday. Chosan. So, blessed na blessed tayo, di ba? Always. Dahil nandito tayo upang i-celebrate ang ating mga super nanays at saka sa mga tatay naging nanay na rin. Tapos yung mga may nanay din na fur baby daw kasi kailangan nito. Yun, ang mga tita na nanay din. Maraming iba pang katauhan ng mga nanay. Pero ano ka man dito sa mga binanggit ko, we celebrate you. And bless na bless akong makita ka, kapatid. Amen. Sige po, smile. Greet one another with the love of the Lord. Bless na bless akong makita ka. Bless na bless akong makasama ka. Mga sister ko nagagandaan. Jesus ay sumasamba, nananalig sa kanyang salita. At kasama kang maglilingkod sa kanya. Tuwang-tuwa ako't pinagpala ka. Tuwang-tuwa ako't magaling ka na. Kaya't salamat, Ama. Dinibig kong panalangin ka. Ang ibang buhay kasama sa akin. Salamat po sa aking kapatid. Salamat po sa aking pastor. Salamat po sa inyong lingkod na kasama ko naglilingkod. Bless the bless kami. Sama-samang nagpupuri. Salamat po sa aking kapatid. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa inyong lingkod na kasama ko naglilingkod. Nakasama ko naglilingkod. Nakasama ko naglilingkod. Nakakapula po muna tayo. And bago po tayo mag-LWBC Vision, this morning, I will let our MC introduce the next portion. And since ngayon po ang celebration ng Mother's Day dito po sa ating church, meron po tayong isang butihing ina na nag-testify ng kabutihan ng Panginoon. At ihanda po natin ang ating pong tenga at puso no, sa pakikinig sa kanya pong testimony. At akin pong inaanyayahan si Sister Marico to testify the goodness and faithfulness of the Lord to her life at sa kanya pong buong pamilya. Handa naman naman yung mga babies na mag-vision. Later, anak ka. Later. Okay, relax muna kayo doon. Relax muna kayo doon. Mamaya pa kayo mag-vision tatlo. Tatlo na pala ngayon. Okay. Good morning po sa ating lahat. I just want to testify the goodness of the Lord sa buhay namin mag-asawa. Dahil sa lahat ng pagsubok na pinagkaloob ng Panginoon, pero yung mga pagsubok na yun ay naging turn to blessing po. Alam naman po na ako na lang po ang nag-iisang work kasi nawalan na po ng trabaho si Glenn. Pero thankful kami sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon dahil sa lahat po na yun ay kinaya po namin dahil po sa blessing niya, sa paggabay niya po sa amin. Mahirap po kasi ako na lang po nag-iisa at nag-aaral po lahat ng apat ng mga anak namin. 2 college, isang senior at saka elementary po. Ang hirap po yung, masasabi kong mahirap po kasi
sa mahal po ng ano sa Pilipinas, pero thankful pa rin po ako dahil hindi po kami pinabayaan ni Lord. Sa lahat po ng araw-araw na gastusin ng mga bata, talaga doon po ako na-amaze sa blessing ni Lord sa amin kasi masasabi ko na yung sahod ko ay hindi sapat para sustain yung pangangailangan ng mga anak ko sa Pilipinas sa kanilang pag-aaral. Pero doon po pinakita ng Panginoon kung paano niya po kami bless. Kasi minsan, sabi sa akin ni Glenn, na minsan wala na silang allowance, pero alam niyo yung gumagawa na si Lord ng way na maya-maya nandiyan na yung hinihiling sa akin nila na hindi namin hinihiling sa ibang tao, pero may mga tao na ginagamit si Lord para i-bless po kami. Kaya nung itong nag-vacation po ako, gumaduate po yung panganay po namin ni Glenn. Thankful ako dahil sa wakas may masasabi na po rin kami na may nakapagtapos na po kami. Kaya nung naglalakad po kami mag-ina sa graduation din nila, talaga yung feeling ko po, yung saya ko po, hindi nag-umapaw po kasi habang naglalakad po kami mag-ina, sabi ko kay Lord, Lord, salamat. Meron na po kami masasabi na isa na bless, bless mo po kami kasi bihira po yung magpaaral po talaga ng college. Tapos dalawa po sila, sabi ko nga, lahat po yun, sabi ko, Lord, dahil sa inyo, dahil sa pagmamahal nyo, dahil sa pag-bless nyo po sa amin, sa pag-gabay nyo sa amin. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Pero Lord, may tatlo pa. Alam ko na hindi mo po kami pababayaan sa amin. Ganun po. Oo, may tatlo pa ako, pero alam ko na hindi po kami pababayaan ni Lord. Tapos, yung nangyari po kay Glenn na nagtatrabaho, tapos ganun po ang nangyari sa kanya kahit marami po kami obligasyon. Pero hinaya namin yon dahil sa gabay sa amin ng Panginoon. Kaya bilang isang ina, talagang doon natin masusukat yung sakripisyo, yung pagmamahal natin sa mga anak natin. Kaya sa mga katulad kong nanay, Happy Mother's Day. Kaya natin to, basta kasama natin lagi si Lord. Hindi tayo pababayaan. Kaya binabalik ko po ang papulit pagsala sa ating Panginoon. Amen. Walang message dyan. Talaga naman pong naramdaman po namin ang kabutihan ng Panginoon sa testify ni ni Sister Maricon. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon at lubos kang mamamangha kung paano niyo mapuprovide ang lahat po ng pangangailangan natin. Because He is really an amazing God. Ang dapat lamang po natin gawin ay ipagkatiwala po natin yung mga bagay na hindi po natin kontrolado at hindi natin kaya sapagkat sapat po ang biyaya ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Kailanman hindi po siya nagkulang. Amen. At ready na po sila for Vision of the Church, ang mga smart babies ng ating pong church. And I would like to call again Brother Carlo and Brother Harley. How about Jaden? Give mic to Jaden. Jaden, come on. Jaden, come on. Yeah. Jaden, come on, man. Yeah. One more mic for Jaden. Jaden, come on, man. Joe, Vance, come on, Joe. Say Six? good. Yeah. Yeah. Just follow him, ha? Sabay-sabay ah. Stand up. Stand up na kayo. Stand up. Stand up everyone. Okay, hurry, go. Go. Nga naman, kayo talaga po. Come on. Okay, Go. quiet. Strong, faithful, committed, followers of Jesus Christ, passionate in sharing the gospel, becoming a role model to the family, the society, and the rest of the world. The grace of God be God in them. Yay! Galing talaga ito isa ko. Blah blah blah. What are you doing there? Thank you.
time yung memorize na ano. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito. They memorize by heart the mission of the church. And they are always excited, no? Na purihin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pag-declare po nila ng vision of the church. At ihanda po natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating pong mga tenga, of course, sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon na ibabahagi po ng ating pong butihing lingkod na si Pastor Edwin. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas na palakpak ang Panginoon sa buhay po ng ating mga Diyos. Ay, ganito na. Amen. Ngitian mo ang katabi mo at sabihin mo, I miss you so much. Sabi ko nga sa isang kapatid natin kanina, I miss you so much. Amen? Totoo po yun, no, na every time na nakikita po tayo every Sunday, ito lang yung opportunity natin. Kasi nga, alam naman natin ang ating buhay dito sa Macau. Pag nagtrabaho na tayo, ay madalas nga po minsan hindi tayo nabibigyan ng holiday ng ating mga amo. Minsan po ay talaga pong namnamin natin yung opportunity na tayo po ay magkita-kita, lalo na po sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. At kanina po, ang ganda po ng testimony ng ating kapatid. Ang tunay nga po, ang hirap malayo sa family. Amen? Lalo na at ikaw yung breadwinner, ikaw yung talagang hawak mo lahat ng Hey, what you doing, guys? yung hinain po, no? Na lahat po iniisip po ito ng isang magulang o isang nanay, isang tatay, lalo na kapag pangailangan ng family. Amen? Lalo na daw po yung single mother. Pero sabi nga po ay andyan po ang ating dakilang pastol. Andyan ang ating Diyos na buhay na isang panalangin, isang kausap lang po natin ay andyan po lagi sa para sa atin. Amen? So again, I would like to welcome everyone. Salamat po sa buhay po ng ating mga bisita. Before we begin, may I call Sis Joy Yadaw and Sis Rolita Kilang, no? Pwede po bang ma-invite ko po kayo dito sa harapan, no? Huwag po kayong para pong kabahan. This is our opportunity to welcome you here sa church, and at the same time po ay maipag-pray po ngayon. Okay? Salamat po at nakarating po kayo dito sa AWBC. Salamat sa mga nag-invite. Ito po ay Living Word Bible Center Macau. This is a full gospel ministry. At ang aming pong tinataas lamang dito, walang iba po, walang reliyon, walang pangalan, kundi ang pangalan lang po ng ating Panginoon Jesus. Amen? So we would like to offer a prayer, okay? Okay po ba? So can we all again stand up? At tayo po ay ituon natin ang ating kamay at may panalangin po ang ating mga bisita. Panginoon, salamat po Lord sa aming mga bisita, si Sister Joy, si Sister Rolita. Lord, salamat dahil kayo po nagdala sa kanila, Lord, dito sa iyong bahay-sambahan. And I just like to give them to you. Ano man po ang kanila pong pangailangan sa loobin. Lord, ito po ay katagpuin niyo po, Panginoon. According sa iyong pong mayaman na biyaya sa buhay po nila. Bless niyo po ang bawat isa. Bless niyo po ang kanilang family. Lord, ang kanilang trabaho, ang kanilang mga amo, O God. Lord, even po, Panginoon, naman po, Lord, ang pinagdadaanan nila. Kayo po nakaalam nito, O God. And thank you for bringing them here to us. Na-meet po namin sila. And we pray, Lord, sa mga susunod po na aming pagtatagpo, gawain, ay makasama din po namin sila. Hindi po itong huli na makikita namin. I pray na sila po ay makapiling pa rin namin, Panginoon, sa susunod na gawain. Bless them, guide them. Thank you, Lord, sa buhay ng mga nagdala po sa kanila. And I pray, you bless them, Lord, with your word. Ito ang aming dalangin, in Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Welcome po. Salamat po. At mamaya ay kilalanin po natin ang mga bisita po natin. At lagi po natin sinasabi,
Sa bawat dinadala ni Lord dito, walang aksidente. Kasi gusto ng Diyos ay makapakinig tayo ng salita niya. Ito po ay buhay na salita ng Diyos na pagkain natin sa ating buhay spiritual. Amen? So, let us make every opportunity. Okay? At again, mag-invite din po tayo. Okay? Tulad po ng ginawa ng ating kapatid. Kasi po, ang sarap po talaga na makakilala sa Panginoon. Kayo po mismo ang makakapag-testify niya. Pwede niyo sabihin na, yes, nangyari sa akin yung pastor. Hindi natin alam kung ano yung buhay natin dati. Magulo pag wala ang Diyos. Pero na tayo ay nakakilala, tayo ay nilagtas niya. Kahit na maraming dumadaan na problema, pagsubok, andun lagi yung kapanatagan. Iba na kaysa yung dati. Na wala tayong katahimikan. Sometimes kahit nga marami tayong pagpapala na nare-receive, pero kapag wala si Lord sa atin, empty. Pero kung tayo po'y nakakilala, ay para pong, Lord, iba ang pag-isip, iba lahat ang pananaw mo. Kasi it's always, yun ang nagkukumpleto sa atin, it's always God. Yun po ang dahilan. Amen? So again, last Sunday is Mother's Day. Okay? So today, maybe nagtataka po tayo. We move our celebration for today. Kasi po, last Sunday po ay marami pong mga nanay tayo na nawala. So, minabuti po natin na i-move yung celebration for today. Talag ko naman po na pwede naman natin gawin yun. Amen? At sa atin po dito sa church, we want to give this day as a day to thank God sa ating mga nanay. Isang araw na parangal, isang araw na pagbibigay ng pagpapahalaga sa buhay po ng ating mga anak. At sabi nga po ng ating mahal na bishop at mga pastor natin, Bishop Victor Del Valle, ay pinaabot niya yung mainit na pagbati ng Happy Mother's Day sa ating pong mga mahal na anak. Amen? So, kaya sabihin niyo po, belated Happy Mother's Day. Okay? At mamaya, as we recognize our mothers, may mga special number po tayo. Kanina, nakarinig po tayo na napakagandang testimony. Amen? Ang sarap po ng ginagawa ni Lord. Kahit po mahirap magpalaki, magpatapos, hindi tayo pawabayaan ni Lord. Laging nandyan para sa atin. Lalo ng OFW. Kaya pray lang natin. I pray na hindi na tayo maging OFW. Umuwi na tayo kung maging maganda na ang buhay natin sa Pilipinas. Amen? So, we will going to have a special number. Mamaya po, no? Kahit huwag tayo mainip. At maraming hinanda po ang ating mga kapatiran. And especially, lalo na po, maipanalangin natin. Kaya ko po, yung iba, minessage ko at in-invite ko, parang at least sabi ko nga, we want to pray for our mothers. Isa sa pinakamagandang regalo mo sa isang nanay ay maipanalangin. Maibigay mo siya kay God. Amen? So, can I ask everyone to please stand up again and let us read our passage for this morning. Sabi po ng ating passage in Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and mother so that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Pagpalain po, salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandalian manalangin. Panginoon, salamat po muli sa araw nito, Lord. We continue to give this day to you. Ikaw po ang pinakamahalaga sa gawain po namin na ito. Umpisa pa lang, ikaw na po, Panginoon, ang inaalaya namin agad ng pagsamba, ng awit, ng pakikinig ng iyong salita. Ikaw po ang maitaas, okay?
Lord, salamat sa buhay ng bawat isa, Lord, na nandito simula sa pinakamatanda at pinakabata. We give them to you, Lord, at pagpalain niyo po kami ng iyong salita na aming pong pakikinggan, O God. Even po, Lord, sa aming online viewers, bless them, Lord, sa pakikiisa po sa aming dito. At sa mga hindi po makakarating, patuloy po nagabayan, ingatan niyo po sila. Ikaw po ang manguna sa buhay po ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po muli. We give you all the praise. The glory belongs to you all. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And let us rest in the presence of the Lord. Sabi nga po sa ating binasa that we are to honor our mother. Okay, ito po ay divine command. Ibig sabihin, utos ng Diyos. Hindi ito utos lang ng tao o utos lang ng kahit na hari pa siya o presidente pa siya. Hindi po. Kundi ito po ay utos ng pinakamakapangyarihan na Diyos. Ano po ang sabi? Honor your father and mother. So God wants us to honor our mother. It is a divine command na sabi nga po, may pangako. Ano yung pangako? Gaganda ang buhay. Kapag ginawa daw po natin ito, you will have a good life. Kaya nga po, pwede mong sabihin, I will honor my mother. Sabihin nyo nga po, I will honor my mother. Next month, sabihin natin, I will honor my father. Ngayon, unahin natin yung ating ina. Okay? Sabihin ng mga tatay, mother lang, hindi po. Parents po yun. Sabi po dito. Ha? So, pwede mong gawin ito sa iyong nanay. Sabi nga natin, yung iba, ay, pagluluto ko nga si nanay. O kaya, ay, hindi ko nabilhan ng bulaklak si nanay last week. Mabilhan nga ngayon. Okay? So, anything na gusto mong gawin para mapasaya ang nanay mo, sabi po ng ating Panginoon, gawin daw po natin yan. Ano man yung makakapagpasaya sa Kanya, ano man daw po yung iniisip natin, to honor our mother, our parents, then do that. Kasi po yun po ay utos ng ating Panginoong Diyos eh. Naging mabuti man siya sa'yo, o kahit sabihin natin, hindi siya naging mabuti kasi meron siyang paborito eh, pastor eh. Di ba, minsan ganito tayo eh. Hindi po. Ang sabi po ng ating Panginoon, it's not the issue of, ay, kulang ba ang nanay mo? It's not that issue. The issue is, honor your mother. Amen? Kasi, lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng magulang. Wala tayo dito kung wala ang magulang natin. Especially ang ating nanay. Amen po ba? No? Hindi po tayo mabubuhay kung wala ang ating mga nanay. And again, remember, there are no perfect mothers. Dahil tayo din mga anak, hindi naman tayo perfecto. Nagkukulang din po tayo. Kaya nga, ano man daw po ang pagkukulang nila, we can still show our love and gratitude for them. Kasi ito po ay utos sa atin ng ating Panginoon. So how can we show our honor to them? I want to give you 3 ways or expressions na po pwede po natin gawin para mapakita natin yung pagbibigay natin ng paggalang o pagpupugay o appreciation sa ating mga nanay. So number 1, we can show love and gratitude. Okay? Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama ito. Honor your father and mother, which is the first commandment. Ito daw yung unang utos ng Diyos na may pangako. With a promise. Ano yung pangako? So that it may go well with you. Magiging maganda ang buhay mo.
buhay mo, it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Siya narito yung gusto ng mahabang buhay. Amen. Siyempre. Kung kukunin mo, lagi natin sila, siya mo na Lord, wag mo na akong kunin mo. Di ba? Kasi gusto natin ng long life. Okay? So, ano man daw po ang naging relasyon natin sa ating magulang, always show them love and appreciation sa lahat ng ginawa niyo sa iyo. Okay? Remember their sacrifices. Alalahanin mo lahat ng puyat ng magulang mo. Kanina po, sabi ng ating mahal na kapatid, hindi niya alam kung papaano niya susuportahan dahil nga po nawalan na ng work si Brother Bob. Pero hindi po nagkukulang ang Panginoon. Kaya nga po, lahat daw ng pagod ng ating magulang, di po ba totoo yung sinasabi talaga natin na isusubo na lang ng magulang sa sarili niya ay ibibigay pa niya sa anak niya. Okay? Unahin pa niya anak niya. Totoo po yun. Kasi po, ito po ang ginawa sa atin ng magulang natin. That's why, always remember what your parents did. Okay? Ginawa daw po nila ito para sa kapakanan natin. Kaya kahit sa napaka liit na sukli, suklian mo yan. Yung ginawa sa'yo ng iyong magulang. Tell them that we love them. Magpasalamat tayo sa lahat-lahat daw po ng ginawa nila para sa atin. May tampo ka ba sa nanay mo? Huwag mo nang pahabaan mo. Kahit na may tampo tayo, sa abot ng makaya ng nanay mo, ay pinakita pa rin yung pagmamahal mo sa iyo. Huwag daw po natin kakalimutan. Two things you need to always do for your parents. Ito po pinakamahalaga. Always forgive. And always love. Forgive if they made a mistake. Sabi nga natin kanina, wala namang perfectong magulang. Kahit tayo nagkakamali. Kaya kung nagkamali man sa atin ang ating magulang, don't forget to forgive. I'm not saying na madali, pero kailangan mo gawin. Amen? Kasi yung iba po talagang hanggang ngayon, dala-dala nila yung hinanakit. Pero God is telling us, forgive, because that is one way that you will honor your mother. Okay? Masarap po ang magpatawad. Masarap po ang magmahal. At hindi ka pwedeng magmahal kung hindi ka nagpapatawad. Okay? So pangalawa, love your parents. Again, sabi po sa 1 Peter 4:8, ang love daw po, kaya niyang pagtakpan yung napakadaming pagkukulang. No, sabi sa 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Okay? So always do two things, forgive and love. Okay? So pangalawa po, na pwede natin gawin on how we can show honor to our mother. Number 2, care for and support them. Sabi po sa 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Huwag daw po natin kakalimutan na suportahan ang ating mga nanay. Okay? Lalo na kapag matanda na po sila. Kung noon ay malakas pa po ang ating mga magulang, naaalala po natin sila, how much more kung may edad na o matanda na po ang ating magulang. Kailangan nandun lagi yung pag-alala mo, pag-suporta natin sa kanila, kasi nga nasa dapit hapon na sila. Diba? Sabi nga nila, minsan nakikita sa mga drama sa pelikula eh. Kung kailan, di ba? Kung kailan nasa kabao na.
sa kanila, umiiyak sa kanila gustong sinasabi, mahal naman, di ba? Nagagalit yung mga ibang kapatid. Di ba? Kasi sabi nila, kung kailan buhay ang nanay mo, hindi mo sinasabi yan. Diba? Ngayon wala na siya. Saka mo ngayon parang pinapakita. So wag daw po tayong magsasawa na alagaan sila. Wag po dumating yung time na pinagpapasapasahan na lang natin ang ating mga magulang. Okay? Kahit it's better to die, sabi ng ating chairman. Totoo po kasi po ang magulang, hindi naman makakapagsabi, makakapagreklamo na yan. Iiyak na lang yan sa isang sulok. Kahit na hindi mo sinasabi directly, nararamdaman yan ng isang magulang. So support them, pakita daw po natin na hindi mo kayang mawala ang nanay. Bakit ang tagal mong mamatay? Hindi. Wag. Dahil nakikita po ng Diyos ang pag-honor natin sa ating magulang. Support them, give them time. Tawagan mo ang nanay mo, napakadali lang tumawag ngayon. Kung gusto mo, na kahit mahal ang ticket, umuwi ka para mayakap mo lang siya. Di ba ba? Baka mamaya, yun na lang yung hulang yakap mo. Sometimes we have to remember that. That's why we have to give them time. Let's treasure our mother. Kaya financially, support natin sila. Huwag natin daw pong titipirin ang ating mga nanay. Kasi po, kahit hindi sila nanghihingi, hindi ka naman nanghihingi eh. Minsan, nahihiyang manghingi ang mga magulang. Kaya, huwag mo nang hintayin yung paghingi. Ikaw na ang magkusa. Amen? Pangatlo po, how can we honor our mother? Listen and obey their wisdom. Sabi po sa Proverbs 6:20, my son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching. So lahat daw po ng paalala nila sa atin, lahat ng natutunan natin sa kanila, yun po ay wag daw po nating baluin. Pahalagaan mo ang tinuro sa iyo ng iyong magulang. At kahit na sabihin na nating nakatuntong ka na sa sarili mong pa, still, seek guidance from your parents. Tanungin mo pa rin sila. Huwag daw po tayong mahihiya na kumonsulta sa kanila. Again, sabi nga ng ating mga matatanda na naririnig natin, papunta ka pa lang, pabalik na sila. Pauwi na sila. Yeah? That's why, always value their advice. Huwag daw po natin kakalimutan yung mga values na tinuro nila sa atin. Lumaki ka man, na pinalo ka ng magulang mo, napakalaking bagay ang pagpapalo. Kasi dahil dyan, naging mabuting tao ka. Amen? Always obey your parents in light of what's God's word is telling you. Again, ang disiplina po ng magulang, tanda ito ng pagmamahal sa atin. Kaya yung mga anak natin, mahal ba ako ng nanay ko kasi lagi akong pinapalo noon? Ngayon malalaman mo, ikaw palang pinakamahal. Kasi ikaw ang pinakamaraming palo. Okay? That's a sign of love. Okay? So let's value our mother. Let's show them how much we love them, how much we appreciate them, and let's care for them and support them. At huwag po tayong titigil sa pagsunod sa ating mga magulang. So again, on behalf of Living Word Bible Center Macau, we would like to greet every one of you a happy Mother's Day. Amen? So tayo po lahat ay tumayo. And as we continue our Mother's Day, nandyan ka man sa tinatayuan mo ngayon o nasa online po tayo nakikinig, alalahanin natin yung ating magulang.
Thank God for our mothers. Kung may tampo ka, sabi nga po ay, we have to forgive and we have to continue to love. Okay? At kung yung nanay mo man ay wala dito, dahil kinuha na siya ni Lord, ay pasalamat tayo. At alalahanin natin yung mga napakasarap na alaala na binigay sa atin ang ating magulang. Kung nakunan ka man, pwedeng sabihin mo, nakunan ka, namamatayan ka ng anak, tandaan niyo po ito. Nakikita ka ng anak mo yun, at sabi, ay, ang nanay ko, nagpupuri kay Lord. At excited na ako na makita ko ulit siya pagdating ng time na kami ay sama-sama na sa langit. Kaya huwag po tayo mag-alala. Kahit na malungkot ka, ay kasi nakunan ako, naalala ko yung anak ko namatay. Your child, your children still appreciates you this day. Ipapasalamat sa kay Lord, harap-kaharap na si Lord, at sinasabi niya, ang nanay ko, excited ako. Nakita siya. So may I invite the mothers here? Pwede po bang matawag ko yung mga nanay? And can we all come here? At sabi nga po natin, I want to pray for our mothers. Okay? So pwede po ba yayain po dito po ang ating mga nanay? No? Yung mga hindi pa nanay, huwag na muna po, no? Baka maging nanay. So can we all come here and let's pray. Gusto na magduwa lang mo. No? Sige po. May gusto magduwal. Where's James? Where's James? Ito tayo. James. Can we all just... Yung nanay namin. Mami. Ako si Mami. Sauki. Sige po, dito po sa... Nasa... Mother Busy. So can we all extend our hands, no? Yung po nasa punto, no? Ituon po natin yung ating kamay. Pakikisa po ng panalangin sa ating mga magulang. Panginoon, maraming pong salamat dahil may araw na ginawa ka para ipagpasalamat, i-honor ang mga magulang, especially ang aming mga nanay, O Lord. Lord, we continue to give them to you. We thank you, Lord, for the mothers. Salamat dahil binigyan niyo po kami ng magulang, ng mga nanay na naparanas namin kung paano kami mahalin, O God. Parang pinakita niyo na po sa mga nanay kung paano ka magmahal sa amin, O God. Through them, naranasan namin ang sacrifices nila, simula nung ipagbuntis nila kami, Panginoon, simula, Lord, na alagaan kami, Panginoon. Lord, nung nilabas po kami, Panginoon, ang nanay po ang una namin pong naramdaman na haplos, O God. Salamat po, Panginoon, for their love, for their protection, for their guidance, for their care. Especially, Lord, yung mga OFWs, Lord, yung mga ina, Panginoon, na ayaw po nila, Panginoon, na umalis, iwanan ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero dahil po, gusto nilang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang family, they sacrifices, Lord. Yung lungkot, yung pagod, para makapagpadala, makita, makapagpatapos, maging maganda ang buhay, Lord, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga asawa. Salamat po, Panginoon, sa mga nanay niyo, God. At alam ko po, Panginoon, kayo po, Lord, ang patuloy na magbalot sa kanila, Lord, ng iyong pag-iingat, ng iyong kasiyahan,
na in times na nalulungkot sila, ng iyong gabay, O God, Lord, ng pagsuporta niyo po sa kanila, pagpuno ng mga pangailangan, O God, at alam ko po, Lord, pupunuin niyo po sila ng saya, na makikita nila na magiging maayos po ang kanilang mga mahal sa buhay. Even po, Lord, yung mga nawala ng anak, bigyan niyo po sila, Lord God, ng comfort. Yung mga nauna na po, na nawalan din ng nanay, na naalala namin, nawalan na kami magulang, Lord, bigyan niyo po kami ng comfort. Kasi po kayo po ang Diyos namin. Nasabi niyo nga po, Lord, darating yung time, makikita po kami lahat ng aming mga nauna na mga mahal sa buhay. Salamat po sa aming mga nanay. Bless them, guide them, protect them, especially sa family na nire-represent po ng bawat isa. Salamat po muli. We honor you, God, to the lives of our mothers. Salamat po. Ito po ang aming bilangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless po. Salamat po sa aming mga mahal na bahay. Amen. So, papamigay po yung mga gifts po, no? At ipapamigay na yung mga regalo po natin. At alalahanin niyo po. Yan ang sarap po, no? Picturean ka muna, Bes. At tayo naman po ay tatapos sa atin pong pagbibigay na pangungunahan po ni Sister Gazel. Let's stand po at pag-pray po natin ang ating mga ito. Ama sa langit, salamat sa pagiging tagapagbigay ng bawat mabuti at perfectong handog. Ngayon ay dinadala namin ang aming mga ikapo at handog sa harap mo. Ito ay isang gawa ng pagsamba at pagsunod. Kami ay nagmula sa iyong mga kamay at binabalik namin ang isang bahagi upang parangalan ka. Pagpalain mo ang mga biyaya na ito, Panginoon, at gamitin ang mga ito upang isulong ang iyong kaharian. Buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos ang iyong pagpapala. Pagpalain mo ang bawat magbibigay ngayon, tugunan ang kanilang mga pangangailangan, paramihin ang kanilang mga pagkukunan at umaapaw ang kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede mo pa kayong magbibigay. Para sa Panginoon, magbigay na may galak. Para sa Panginoon, purihin ang Diyos. Pasalamatan siya ng may kagawad. Hallelujah. Magbigay ng may galak para sa Panginoon. Magbigay ng may galak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Pasalamatan siya ng may kagalakan. Hallelujah. Praise the Lord. I'm gonna play the spinning like the. No, not the chicken wings. That's not a chicken wing. That's just like At ngayon naman po ay naghanda po si Brother Jos and Brother Harley ng special number. Akala mo ito po yan, no? Palakpakan naman po natin ang magtito. Jake.
We're going to dance. Excel, yan dito video mo. Hello. Kumain pa ng lumpia kasi. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Nice, guys. Evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Oh, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, worship His holy name. Never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the angels near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship Your holy name. I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Thank you, Ray. Now, Carlos.
Pwesto sa taas yung ano, yung maliit. Mother's Day, everyone. Happy Mother's Day! Good morning. Ready guys? I want to dance. Ano na first order ka Oh yeah, James. Go, Carla. Oh yeah, James. Back in the yard. Back in the old days. Smile guys! Oh yeah, Carlo! Order talaga eh. Praise God sa buhay ng ating mga kids dito po sa church, no? Pastor Carlo. At bago po tayo dumako sa ating pong announcement, nais ko pong ang ating pong kapatid no, bang pagsalita bigla no. Alam niyo po, hindi madali ang maging isang pastor's wife. Bukod sa pagiging ilaw ng tahanan, sila po ang kadalasang taga-ayos, taga-payo, at taga-suporta ng ating mga pastor dito po sa church. No? Nais po namin ibigay ang nararapat na pagkilala sa ating pong butihing. Ayaw niyo po talaga kasing magpatawag na pastora, no? Ang gusto lang po niya, sister lang daw po. Nais po namin, buong LWBC Church Macau family, ay nais po namin i-honor ang ating pong mahal na butihing Sister Michelle. Maraming beses po nakikita po natin ang ating pastor na naglilingkod, no? Ngunit sa likod niya na isang babaeng malakas ang pananampalataya. Sabi nga nila, hindi ka lang asawa ng pastor, no? Kasi mahirap po talaga ang maging pastor's wife kasi ang kanyang asawa ay sinishare po niya dito po sa ating church. Nagpapasalamat po kami buong puso sa iyo pong pagmamahal, sa walang hanggang kabutihan mo po sa amin. Ang alam niyo lang po, Sister Michelle is very strict kasi gusto po niya ang atin pong mga ginagawa ay nakalulugod sa Panginoon. But deep inside, Sister Michelle is a soft-hearted person po. Napakabuti niya. Anytime po natawagan mo siya, magbigay ka ng advice. Pag may sakit ka, humingi ka ng gamot, one call away. Nandiyan po ang atin pong mahal na si Sister Michelle. So, sa araw na to, hindi po niya alam na isusurprise po natin siya at celebrate din po natin ang ating pong Pastor's Wife Day po. So, inaanyayahan ko po si Pastor Edwin to pray our dear Sister Michelle. Can I ask Sister Michelle po na po sa karawan? At ang ating pong laki na inano po ng mga leaders and ng flowers po. Salamat po sa mga nagbigay. Sister Landa, no? Sige po mga kapatid, yung cake po ni Sister Michelle. Ayan, ayan. Sige po. Hindi po alam po ito ni Sister Michelle. At secret lang po ito ng ating pong mga leaders. Sa araw po ng celebration natin ng Happy Mother's Day, we also want to appreciate a very special woman of God na binigay po sa akin ng Diyos. Simula po nung kami ay 16 years old pa lang siya. Kaya tinanong ko na po siya kung mahal niya ba ako. 16 years old pa lang po. Ba? Kasi mga bata, no?
Naghihigpit kami sa mga bata, pero siya po, ang batang-bata pa lang. Anyway, thank God for our Pastor's Wife Appreciation Day. And on behalf of LWBC Macau, sa pong parangal din po ito sa ating nanay in the sense ng ating church na binigay po sa akin, na hindi pong lingkod na pastor. At tayo po ay can you all stand up and we all want to pray. Amen? Ang sarap po manalangin lagi. Amen? Kasi po, libre lang po ang manalangin pero napakadaming magagawa ng panalangin. So po tayo magsawa na maipag-pray. So can we all again stretch our hands and let us pray for our dear Sister Michelle. Panginoon, salamat sa buhay po ng ating asawa, O God. We continue to give her to you, lift her to you, O Lord. Buong puso, buong buhay niya po, inaalay niya po ito, Panginoon, para sa iyo lamang. Continue to guide her, give her strength. Panginoon, layo niyo po siya sa mga sakit at karamdaman, Panginoon. At bigyan niyo po siya, Lord, ng katulad ng pagkanta namin kanina ng joy of the Lord. Kasi po, ano man po ang aming ginagawa, dumating man kami sa kapaguran, sa maraming challenges, pero hindi magbabago yung joy na yun. Kasi deep inside, yun po yung sinisigaw ng aming puso na paglingkuran ka ng aming buong buhay, Panginoon. Kaya salamat sa kasayahan na yun, sa joy na yun. Salamat dahil ikaw po ang aming pinaglilingkuran ng Diyos. Ikaw po ay tapat, ikaw po ay mabuti, ikaw po, Panginoon, Lord, ay hindi namin maibabanggit ang napakagandang ginawa nito para sa amin. Kaya Lord, as we offer, Lord, our pastor's wife to you, Panginoon, continue to use her according to your will. Maging daluyan po siya ng pagpapala sa LWBC Macau. Even po, Lord, sa mga nangyayit na po, Panginoon, sa ito po sa church, sa trabaho, at especially sa amin pong family, O God. Patuloy niyo pong paliwanagin po, Lord, ang ilay ng mga anak. Salamat po ulit. We give her to you, Lord, and we appreciate her. Ito po aming dalawa. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Hindi ko alam po kung sino man ang mga nag-conspire para matupad ito. Salamat po sa buhay ninyo. I know, ang anak ng Tuhana ang gumawa ng mga yan kasi sila yung makakagawa nito. But of course, with the help of everybody, lagi ko pong sinasabi, hindi ko po ito hiningi pero binigay. And buong puso ko pong paglilingkuran ng Diyos kasama kayo at patuloy nating alalahanin na ginagawa natin to dahil mahal natin si Lord. Amen po. Salamat po sa inyong lahat. I will shake you. For our pastor's wonderful wife, Mrs. Michelle. With grateful hearts, we thank you for all you do. For standing by and helping our dear pastor in ministry and serving the Lord with strength and dignity. Your children rise up and call her blessed. Your husband also and he praises her. Proverbs 31. Meron din ako. How about me? It's mine. How about me? Amen. Thank you po. Hey, don't do that. I push him, I'll push him. No, don't. Don't do that. Amen. Sige po. So, let us now end in prayer. Amen? Wala na po.
po no, sa ating program. So sige po, tayo po lahat ay tumayo and tayo magwakas sa paniwala. Hallelujah. Hawakan nyo nga yung katabi ninyo at ipadaman natin ang pagmamahalan ng ating Panginoon sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa natapos po, Lord, na inyo pong gawain ito sa LWBC Macau, na ipagdiwang po namin ang aming mga nanay, na ipagpasalamat at na itaas namin sa inyo sila, Lord. At ang amin pong nanay po na pastor's wife, thank you, Lord, sa mga binigay po ng mga leaders na na-appreciate po namin sila, God. Salamat po, Panginoon, sa gift of love that you have given to each one of us, Lord, here on earth. Continue to guide us, bless us, O Lord, at sa aming panandaling panghiwalay mamaya, samahan niyo po kami, Panginoon, even po ang mga online viewers, at Lord, sa amin pong pagsasalo-salo, O God, sa munting hinihanda po ng aming mga kapatiran. Thank you for their lives, O God. Bless the food that we're about to receive, O Lord. Salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat sa aming mga bisita, O God. Salamat po sa bawat isa ng mga dito. And Lord, we continue, Lord, to lift our nation to you, Lord God. Wala kaming pwedeng gawin kundi ang itaas ang mahal na bansa namin, Pilipinas. Panginoon, bless our country. Bless our leaders, O God. Maging maganda po ang kinabukasan ng aming bansang Pilipinas. Even po ang mga OFWs na ingatan, pagpalain niyo po sila. Huwag niyo pong pababayaan ang mga nakakalat, libo-libo po, Panginoon, milyong mga OFWs. We honor you, Lord. We thank you for everything that you have done in our lives. Ito po ang aming Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless. Maraming salamat. And again, belated Happy Mother's Day. Amen. Hindi ako na nga yung lipstick. Thank you. Picture muna kayo. Nakakadala ka doon. Nakakadala ka doon. Picture na kayo. Without your mother, ikaw ba? Without your mother, okay? Oh,